Sa 1 year naming pangungupahan ay ngayon lang nasira ang lababo namin. May nakausap na kaming mag-aayos at kami naman ang magbabayad. Pero po ang may-ari ay sinisingil kami ng bukod pa para sa damage raw. Hindi kami pumayag pero nang ipakita niya sa amin ang kontrata ay nakalagay pala yun doon. Pwede po ba naming idemanda na mabago pa ang kontrata? Pwedeng i-demand raw yun from Jack, Attorney Yvonne Merrick Yang. Okay, i-dissect po natin yung question ni Jack. Yung pinaka-question niya is gusto niyang i-renegotiate yung kontrata niya kasi aside from the damage na nagawa dun sa actual property na inuupahan nila, parang may pabayaran pa yata silang penalty or fine. We would have wanted to see kung ano yung nasa kontrata mismo. But as a matter of law, sila naman kasi talaga yung dapat magpaayos nung nasirang mga fixtures or furniture doon sa property. Kasi under law, ang presumption kasi is kung sino yung gumamit, siya yung the common sense reason is kung sino yung gumamit, siya yung may responsibility na ipaayos yun. So, yun naman yung nasa field code natin. With respect to the renegotiation of the contract, possible naman siya, pero yung kailangan kasi natin tandaan, yung kontrata kasi hindi naman siya unilateral eh. Mag-a-agree ako, pag mag-a-agree yung isang party at mag-a-agree yung kabilang party, saka tayo magkakaroon ng kontrata. So kung hindi sila mag-a-agree na i-renegotiate yung kontrata based on that specific term and condition, baka hindi pwedeng ipabago yung kontrata. Siguro yung suggestion ko on that problem, baka pwede silang manghingi ng intervention ng third party, baka pwede nilang i-consult sa barangay, pwede silang pagharapin para sa isang pag-uusap para maging maayos yung renegotiation nila ng terms ng kontrata. I think reasonable naman yung demand ni Jack to have the contract renegotiated kasi extra obligation na yun sa kanila na magbayad sila ng amount aside from dun sa pagpapaayos nung nasirang fixture. Hindi na siya called for by the law na magbayad sila ng extra bilang penalty. So maybe they can have that certain provision waived para makapag-extend sila ng stay sa property. Pero kung hindi man pumayag yung nagpapaupa sa kanila, I guess ito rin yung sign para pwede nila i-consider na maghanap ng ibang options kung saan sila maninirahan. Kasi kung hindi naman sila magkakasundo, parang there's no sense continuing the relationship. Baka kasi magkaroon ng susunod na problema doon sa property, mas malaking penalty yung ibayad nila, mas hindi na sila komportable na bayaran yun kung ganun kalaki yung hinihingi nung nagpapaupa sa kanila. So, diba? At least, ganito pa lang nasira ngayon. Okay. Ganda ng advice ni Attorney Attorney Merrick Yang, di ba po, at Miss Jackie, pwedeng i-renegotiate kung papayag. Pero kung wala, kailangan maghanap ng mag-intervene, pwedeng sa barangay. Pero kung wala na talaga, Miss Jackie, ay maghanap ng iba. Di ba po? Mahirap naman yun na fix mo. Mahirap po kasi At saka mahirap po kasi maghanap ngayon ng bagong matitirhan. So usually kasi yung ganyang mga decision, dapat yan 6 months to a year in advance para makahanap ko nung place na suitable dun sa condition mo, dun sa requirements mo. At saka para mapuno mo rin yung advance at saka deposit na kailangan. Kasi usually, kung for example, ang kontrata nila is 1 year lang, siguro by the end of the year, makukuha nila yung advance at saka deposit. Pwede nilang magamit para sa susunod nilang titirahan. So if they decide na, okay, after this incident siguro, sa iba na tayo mangupahan, pwede na sila maghanap as early as now. Yung makukuha nila after the lease contract expires, yun na yung pwedeng gamitin nila para pang down dun sa mga susunod nilang titirahan. Hindi na sila mag-iipon ng ganong kalaking amount. Yun lang naman ang sa akin kasi minsan kasi while pwede tayong mag-suggest na okay, ganito yung gagawin nating course of action. Ako mas naniniwala ako na mas mahalaga yung peace of mind na mabuti kang makipag-usap. And kung ayaw naman makipagkasundo sa'yo, I guess meron namang ibang lessor na tatanggap sa'yo kasi mabait ka naman. Pinaayos mo nga yung grip mo, di ba? At your expense. Hindi mo na siya binigyan ng... Yung iba kasi ang ginagawa talaga dun sa mga lessor, yung nagpapaupa yung inoobliga nila na maghanap ng
yung repairman and all, tapos babayaran na lang nila. Kayo nga, you took the initiative of having it repaired. So, naniniwala ako na parang mabuti naman silang lessee. So, hindi naman siguro sila parang meron naman silang makakausundo na lessor using their own terms and more reasonable terms at that.